Nabalot naman ang matinding tensyon ng Senate building dahil sa pag-alingaw-ngaw ng sunod-sunod na putok ng baril sa ikalawang palapag ng gusali bandang alas 7:40. Kani-kanina, nagdulot ng takot sa media ang narinig na mga putok. Sa ngayon, hindi pa nga malinaw kung sino ang nagpaputok at kung saan ito nanggaling. Pero una nang pinalabas ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska ang mga miyembro ng media at Senate staff kaninang alas 7:30 ng gabi dahil ila-lockdown na. Unang nakita ang mga tauhan ng Philippine Marines at Philippine National Police sa Senado. Bukod sa sundalo at pulis, naroon din ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Armado rin at naka-full battle gear ang mga sundalo na nagbabantay sa Senado kasama ang mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Kapulungan. Bago ang nasabing insidente ay nag-live si Senador Ronald Bato de la Rosa sa isang social media at sinabing nakakuha siya ng impormasyon na darating ang mga operatiba ng NBI at CIDG para siya ay arestuhin. Meron po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Maya-maya nga ay nangyari na ang putukan na sinundan ng pagpatay ng ilaw sa loob ng gusali. May insidente rin na nakuna ng ilang miyembro ng media na tila may ginigiba sa katabing gusali ng Senate. Pagkatapos naman ng ilang sandali, dumating sa Senate premises si Interior Secretary John Vic Remulla at itinanggi na mula sa mga pulis ang mga naganap na putukan. Agad itong dumiretso sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano at nagkaroon ng closed-door meeting. Nabatid na mayroong mga tao na nais pumasok. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment, no? Kasabay nito, dumating din umano sa Senado ang ilang dokumento na sinasabing articles of impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte na galing sa Kamara. Bineberipika na ang nasabing impormasyon. Kaugnay po ng insidente kanina sa Senate Building, narito naman si Mads Villar Moratillo. Mads, kamusta dyan? Yes, Ricky, nandito pa rin tayo sa labas ng compound ng Senado dito sa Pasay City. Exact location natin, nandito tayo sa labas ng gate mismo ng Senado kung saan napakahigpit pa rin ng seguridad na ipinatutupad dito. Bantay sarado ng ng makapal na barikada ng mga pulis na naka-full battle gear. Itong paligid, magkabilang side, tatlong side, papasok sa gate ng Senado kung kaya wala talagang basta-basta makakapasok rito. Kanina, sa mga oras na ito, ay nasa loob pa rin si Interior Secretary John Vic Remulla na nagpunta dito. Kasama niya nung pumasok sa loob si LCRPO Anthony Aberin. Dumating rin si PNP Chief Jose Melancio Nartates at nandoon din siya sa kasalukuyan sa loob ng gusali ng senador. Ang sabi ni Nartates, yung Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado ang nag-request mismo sa PNP na, o sa kanila in particular, na magpunta rito. Ang sabi niya, may impormasyon daw siya na patungkol nga doon sa nangyari kaninang putukan sa loob ng Senado, pero wala pa siyang masabi kung sino-sino dahil wala pa raw silang impormasyon. Sino-sino ba yung nagpaputok ng baril? Sino yung nagpasimula at bakit nagkaroon ng putukan doon sa loob? Sa tanong naman, sa tingin ba nila naroon pa sa loob si Senator Bato de la Rosa? Ang sagot niya, I think so. So sa ngayon, kanina lang, mga ilang minuto pa lang bago tayo mag-report, pumasok na rin si DILG ang Undersecretary for Peace and Order, Nestor Sanares. Kanina, sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, nire-request niya na maipasok nila yung 30 pulis para sana magbigay ng security
sa mga senador na nasa loob pa ng gusali. Pero ilan pa lang yung mga pulis na nakita natin mula sa Southern Police District yung nakapasok sa loob ng Senado para tumulong sa pagbibigay ng seguridad doon. Yung naririnig nyo sa background ko, Ricky, ayan ay mga supporter ni Senator Bato de la Rosa na lumipat sa may kabilang side. Kung yung mga nanonood sa atin ay familiar, nasa side sila, northbound side na sila na malapit sa may papunta ng GSIS. Doon na sila pumwesto, lumipat sila ngayon doon at doon sila nagsasagawa ngayon ng programa para ihayag yung kanilang matinding pagdadismaya sa ginagawa kay Senator Bato de la Rosa. So far, yan ang sitwasyon. Inaantabayan na natin yung paglabas ng mga opisyal para mabalitaan natin kung ano ba yung mga napag-usapan nila doon sa loob at kung ano meron bang nasugatan sapagkat kanina, ang sabi ni Secretary Remulla ay wala pa naman silang report na natatanggap kung meron bang mga nasugatan doon na nangyaring tintukan sa loob ng Senado. So antabayan na natin kung ano yung magiging update dito. Hinihintay lang namin na lumabas yung mga opisyal na pumasok sa loob. Balik sa inyo dyan, Ricky. Yes, Mads, halos 2 oras na nagsimula yung putukan dyan, ano? Hanggang ngayon ba, wala pa rin lumalabas na malinaw na chain of command? Alam natin na wala pang ilalabas na kumpirmado nga kung sino ba nagpaputok, kung saan ang galing ang pagputok, ano? Pero, what about the chain of command? Is there a clear chain of command that has been released by the Senate? So far, Ricky, wala tayong impormasyon pa patungkol dyan, sapagkat yan, yung impormasyon na yan ay manggagaling doon sa mga opisyal sa loob. Wala pa kasing lumalabas doon sa mga opisyal. Sa mga ngayon ay nandoon pa rin sila sa loob. So naghihintay pa tayo ng kumpirmasyon kung ano ba talaga yung nangyari doon kanina. Pero bago yung putukan, kanina nakita natin kasi mukhang nasa loob ng Senate building itong si Attorney Israelito Torrio na isa sa mga abogado ni Senator Bato. Meron siyang mga ipinapakitang video na may mga nakabantay rin na mga NBI agents naman sa kabilang side ng Senate. Sa kabilang side, yun yung sa may parte na GSIS. Mukhang doon naman nagbantay yung mga taga-NBI sapagkat ang nandito sa may Senate side na nakapalibot dito, ito ay puro pulis yung nakabantay dito. Okay, so Mads, sa iyong perspektibo ba at sa paglagi mo dyan sa Senado ngayong gabi, masasabi mong talagang ito ay sorpresa kumbaga dahil ang balita natin, 30 minutes prior to the incident, may mga senador na daw ng sabihan na umalis na ng kanilang opisina dahil nga may mangyayari umano. Do you really think that this is a surprise incident o meron ka bang nabalitaan dyan bago mangyari ito? Wala tayong medyo mahirap magkomento patungkol dyan, Ricky, sapagkat wala tayong concrete information talaga, no? So far, mula nung dumating tayo rito, dumating ako rito mag-aalas 7 ng gabi. Ang nakita ko lang, inabot ko lang na lumabas dito sa Senate ay si dating Senate President Tito Soto na nagrereklamo nga siya at masama yung loob niya. Naglabas siya ng hinaing sa social media dahil kanina paglabas niya, siya yung nagdadrive ng kanyang kotse. Dinumog siya ng supporters ni Senator Bato at kinakalampag yung kanyang sasakyan. Hindi kasi tinted yung sasakyan niya kung kaya't nakita niya siya agad ng mga supporter. Sa ngayon, pagkatapos nung nangyaring putukan kanina, Ricky, so far ay wala pa naman kaming naririnig ulit na putukan dito. Okay, kamusta naman ngayon ang sitwasyon dyan, Mads? So far, sa mga oras na ito, Ricky, ay mapayapa naman yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Wala namang mga girian na nangyayari. Tahimik lang din ngayon na nagpo-programa. Hinayaan na rin kasi ng mga pulis na magprograma itong supporters ni Senator Bato. At meron silang malaking speaker dito, may mic, kaya medyo doon na lang nila idinadaan yung kanilang matinding pagkadismaya. Hindi na rin sila pilit kagaya kanina kasi pinilit sana nila na makapasok doon sa barikada ng mga pulis pero hindi sila nagtagumpay kaya lumipat na lang sila. Siguro pa huling katanungan para ngayong gabi para sa iyo, Mads, ang tinawag itong isang elevated alert lamang daw umano. Sa tingin mo ba ang sitwasyon mula kanina hanggang ngayon ay humupa na? At karapat dapat ba na elevated alert lamang yung nangyari kanina? Kung pagbabasihan yung sitwasyon ni Ricky mula nung nagkaroon ng putukan kanina, ay hindi naman na siya naulit at payapa na yung sitwasyon. So
may posibilidad, elevated yung nangyari, pero mahirap kita dahil wala pang impormasyon patungkol doon, wala pa talagang nasaktan. Yun yung inaayanan natin sapagkat may kumakalat sa social media. Kaya inasahan natin yung paglabas para sila yung magkumpirma kung safe pa ang lahat mula doon sa pangyayari kanina sa loob. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Moratillo. Nag-uulat on live mula dyan sa Senado. Mag-iingat ka lagi, Mads.